Mi Amor Tales presents Trapped in a Marriage with a Billionaire. Written by Sigrid Maya. Napabalikwas ng bangon si Sansa dahil sa malakas na tili ng isang babae. Nakaramdam siya ng pagkahilo sa biglaang pagbangon niya. Sumigid pa ang kirot sa kanyang sentido. Dahan-dahan siyang bumaling sa may pintuan. Nanlalabo pa ang kanyang paningin at balot pa rin ng antok ang kanyang sistema. Ngunit agad na napatuwid ang likod niya nang mapagsino ang nakatayo sa pinto. Ma'am Valerie? Ano pong ginagawa niya rito? Kinakabahang tanong niya. Si Valerie Montes ang amo niya. Isa itong sikat na artista at siya ang personal assistant nito. Ako ang dapat na magtanong sa inyan. What the hell are you doing here? Umuusok ang ilong na tanong nito. Hindi rin maipinta ang maganda nitong muka. Ma'am Valerie, ano pong sinasabi niyo? Ano pong nangyayari? Nalilitong tanong niya. Ang tanging naaalala lang niya ay ang party na pinuntahan nila kagabi ni Valerie. Blanko na sa isip niya ang mga sumunod na nangyari. Hindi rin niya alam kung paano siya nakauwi. Lumingap siya sa paligid. Nanlaki ang mga mata niya nang mabistahan ang loob ng silid. Magkahalong puti at gray ang kulay ng silid. Sa isang sulok ay mayroong office table na may nakapatong na laptop. Mayroon ding isang kulay itim na couch at dalawang pinto na sa palagay niya ay CR at closet. Mga bagay na wala sa totoong kwarto niya sa bahay nila. Nasaan ako? Gulat na tanong niya. Ha? May gana ka pa talaga magtanong? Walang Hindi na ituloy ni Valerie ang sasabihin nito. Pareha silang natigilan nang marinig ang isang mababang ungol. Napakunot ang noon niya. Parang pamilyar sa kanya ang timbre ng boses na yon. Honey, what's the noise all about? Maaga pa, matulog pa tayo. Alang barito ng boses ng isang lalaki na bahagya pang paos. Nanigas ang likod niya. Marahas siyang napalingon sa lalaking nakasubsob sa kanyang likuran na noon lang niya napansin. Sir Hector? Gimbal na sambit niya sa pangalan ng lalaki. Good morning, honey. Malambing ang tinig na tugon nito. Bahagya pang namumungay ang mga mata nito sa antok. Bahagya itong gumalaw, dahilan para maalis ang kumot sa katawan nito, at malantad sa kanya ang hubad na matipunong dibdib nito. Dumoble ang pamimilog ng kanyang mga mata. Sir, bakit wala kayong damit? Ngumiti ito na makahulugan. You already forgot? Come here, ipapaalala ko sa'yo. Anito sa mapang-akit na tinig. Pagkatapos ay marahan siya nitong hinapit palapit dito. Gulat na bumaba ang tingin niya sa malaki at matigas na braso nito na nakaikot sa baywang niya. Ngunit mas nagulat siya nang makita ang kaniyang anyo. Wala siyang suot na damit at tanging panloob lang ang natirang saplot sa katawan niya. Napasigaw siya. Nangihilakbot na hinila niya ang kumot at mabilis ay tinakip sa katawan. Pinilit niyang makawala sa braso nito, ngunit sa kasamaang palad ay tila bakal yung nakayapos sa kanya. Parang puputok ang ulo niya sa nabubuong realisasyon sa kanyang isipan. Walang niya ka, Sansa! Anong ginawa mo sa boyfriend ko? Sigaw ni Valerie nang makahuma ito sa nasaksihan. Hindi niya namalaya na nakalapit na pala ito sa kanila. Marahas nitong hinablot ang buhok niya. Ma'am Valerie! Sandali lang po! Magpapaliwanag ako! Aray! Aray, ma'am! Napaigik siya sa sakit. Pakiramdam niya ay mapupunit ang kaniyang anit sa higpit ng pagkakasabunot nito sa buhok niya. Nagawa siya nitong hilahin patayo. Humulagpos ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata niya. Sa kabila ng nararamdaman niyang sakit sa kanyang anit, ay hindi niya malaman ang gagawin para takpan ang kanyang kahubdan. Natiyak niyang nalantad muli sa mga mata ni Hector. Nag-init ang kanyang buong muka at nanubig ang kanyang mga mata. Ang kapal na mukha mong babae ka! Hinangit mo ang boyfriend ko! Binitiwan nito ang buhok niya, ngunit para lang pala bigyan siya ng isang malakas na sampal. Marahas na napabaling ang mukha niya sa kanan. Napahawak siya sa pisnging sinampal nito. Namamanhid na agad yun. Ma'am Valerie! Humihikbing sambit niya. Valerie, stop it! Sigaw ni Hector para awatin ang babae. Kasunod nun ay naramdaman niya ang paglapat ng kumot sa kanyang balikat, paikot sa kanyang katawan.
Mahigpit naman niyang hinawakan ng kumot na para bang doon nakasalalay ang buhay niya. Walang tigil sa pagdaloy ang kanyang mga luha. "Huwag mo akong pigilan, Hector! Kakalbuhin ko ang babaeng yan!" Asik ni Valerie na dinuro-duro pa siya. Pagkatapos ay muli nitong binalingan ng lalaki. "And I can't believe na pinatulan mong babaeng yan! Isa lang siyang utusan. Compared to me, she's nothing!" Sa narinig ay tuluyan ng napahagulhol si Sansa. Nang mga sandaling yon, ay nahiling niya na sana ay biglang bumuka ang lupa at kainin siya. Nanliliit siya sapagkat tama si Valerie. Sino nga naman ba siya para ikumpara rito? Bukod sa pagiging magaling na aktres, 3 beses din na magkakasunod na taon, hinirang itong pinakamaganda at pinakaseksing babae sa buong bansa. Kahit yata sa dulo ng buhok nito ay hindi siya pwedeng ihambing. Masyadong matayog ang pedestal na kinalalagyan nito. At kahit kailan, hindi niya ito magagawang pantayan. Isa lang siyang hamak na utusan nito. "That's enough, Valerie! Hindi ko nahahayaan na pagsalita mo pa ng ganyan si Sansa!" Matigas ang tinig na sabi ni Hector. Pinukol ito ng hindi makapaniwalang tingin ni Valerie. "Ha? Are you out of your mind, Hector? I'm your girlfriend! Ako dapat ang inalo mo at hindi siya! Bakit siya pa pinagtatanggol mo ngayon? I said enough!" Tila kulog na dumagundong ang boses ni Hector sa 4 na sulok ng silid. Natahimik si Valerie. Maging siya ay napapitlag din. Noon lang niya narinig na nagtaas ang boses ang lalaki. Napalunok siya. Kinakabahan man ay lakas loob niya itong nilapitan. Napabaling ito sa kanya at nagtatanong ang mga mata. "Sir Hector, please, huwag na po kayo mag-away ni Ma'am Valerie. Ako pang may kasalanan ng lahat ng to. Ako ang dahilan ng gulo. Wala pa ako maalala sa mga nangyari pero sorry po. Sorry po talaga." Aniya sa nanginginig na tinig. Lumambot ang ekspresyon ng lalaki. "No! Stop blaming yourself, Sansa. Wala kang kasalanan. And stop crying." "Oh, please, Hector! Cut the drama! Ang mabuti pa paalisin mo ng babaeng yan." Nayayamot na singit ni Valerie at pairap na tumingin sa kanya. Huminga ng malalim si Hector bago binalingan ng babae. "Stay out of this, Valerie." "What's happening to you, Hector? We were fine yesterday. Isang gabi lang ang lumipas, pero parang bigla-bigla ibang tao na kaharap ko ngayon." Nagtatakang tanong nito sa lalaki. I guess you're right. I have changed. Pero hindi lang kagabi nangyari yon. Matagal na." Sagot ng lalaki sa malamig na tinig. Kumunot ang noo ni Valerie. What? Sinasabi mo bang matagal mo nang gustong babaeng yan? "I'm sorry, Valerie, but I fell out of love." "Sir," gulat na napasinghap siya. Humigpit ang pagkakakuyumos ng isang kamay niya sa kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Bumadha ang paghinagpis sa mukha ni Valerie. Hindi mo na ako mahal?" Nahihirapang tanong nito. "I'm sorry, Valerie. Pero hindi na natin maaaring ipagpatuloy pang relasyon natin. Hanggang dito na lang tayo." Malakas na napahagulhol si Valerie. "Hector, please! Don't leave me! Pag-usapan natin to. Huwag mo naman akong iwan. Kalilimutan kong nangyaring to. Yes, let's start anew. I'll even forgive that woman. Just please don't leave me." Pagmamakaawa nito. Naawang tumingin siya rito. Ilang taon niya rin itong naging kasama. Saksi siya kung paano nito minahal ang lalaki. "Ma'am Valerie," tinangka niyang abutin ang kamay nito para damayan. Marahas na binalingan siya nito. Nanlilisik ang mga mata nitong hilam sa luha. "Kasalanan mo to. Kasalanan mong lahat ng to!" Akmang susugurin siya nito ngunit mabilis itong naharang ni Hector. "Valerie, stop it!" Pero hindi pa rin nagpaawat ang babae. Buong bagsik siya nitong tinitigan. "Masaya ka na, Sansa? Masaya ka na, ha? Congratulations! Nagtagumpay ka. Iniwan ako ni Hector. Ikaw ang pinili niya." Patoy ang sabi nito sa kanya habang hilam sa luha ang mga mata. "At ang galing mo, ha? Sa ating dalawa. Ako tong artista pero ikaw palang mas magaling umarte. Nadala mo kami lahat ng inosente mong mukha. Pero sa huli..." Huminto ito sa pagsasalita
at pinasadahan siya ng nanguuyam na tingin, mula ulo hanggang paa. Ginamit mo rin pala ang katawan mo para maagaw sa akin ng boyfriend ko. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Umiiling niyang tanggi. Hindi niya talaga alam kung paano siya nakarating sa silid na yon. Ngumisi ito. Sinong niloloko mo ha? You make me sick, Sansa. Puno ng pagkasuklam na sambit nito sa kanya. Valerie, that's enough! Huwag mo nang pagsasalitaan pa ng ganyan si Sansa dahil ako makakalaban mo. Leave! Mapanganib na babala ni Hector sa babae. Sandaling nagpalipat-lipat ang matalim na tingin ni Valerie sa kanilang dalawa ni Hector. Hindi pa tayo tapos. Babalikan ko kayo. You hear me? Babalikan ko kayo. Hindi ako papayag na maging masaya kayong dalawa. Marahas itong pinahid ang mga luha at padabog itong lumabas ng silid. Narinig pa niya ang ugong ng papalayong sasakyan nito. 10 minuto na mula nang makaalis si Valerie, ngunit hindi pa rin niya magawang kumilos sa kanyang kinatatayuan. Pabalik-balik sa isip niya ang mga binitawang salita nito. Natatakot siya. Alam niyang tototohanin nito ang banta nito sa kanila. Nasisiguro niyang pati ang paghanap niya ng bagong trabaho ay hahadlangan nito. Iniisip mo bang sinabi ni Valerie? Napapitlag siya nang biglang magsalita si Hector. Sandaling niyang nakalimutan na naroon ito sa silid. Oho, tugon niya. Don't worry about it. Hindi ko hahayang may mangyari sa'yo na masama. I won't allow it. Pero sir, kilala niyo naman po si Ma'am Valerie. Alam natin na gagawin Naputo lang anumang sasabihin niya nang iharang ni Hector ang hintuturo nito sa kanyang labi. Shh! You worry too much, honey. Relax. Let me handle it, okay? Natatawang wika nito. Lihim siyang napasinghap. Tila may kuryenteng dumaloy mula sa daliri nito na saglit lumapat sa kanyang labi. Honey, kanina pa siya nito tinatawag ng ganon. Napayuko siya para itago ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Tumikhim siya para alisin ang kunwaring bara sa kanyang lalamunan. Hindi ko lang po talaga maiwasang mag-alala. Ano po ang gagawin ko ngayon? Narinig niyo naman ang mga sinabi niya kanina. Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Maya-maya pa ay si Hector muli ang nagbukas ng usapan. Well, enough of Valerie. May kailangan tayong pag-usapan. Kapag kuwan ay sabi nito. I know this is all too fast for you, Sansa. Pero hindi ako makapapayag. Hindi ko pababayaan na lang ang nangyari sa ating dalawa. I'll take full responsibility of what happened to us last night. Pananagutan kita. Pakakasalan kita. Kasal? Gulat na tanong niya rito. Mahina itong natawa. Bakit naman parang gulat na gulat ka dyan? After what happened to us? It is the right thing to do. We will get married as soon as possible. Saad nito sa pinal na tono. Sandaling tumigil ang oras para sa kanya. Parang bombang sumabog sa kanyang pandinig ang mga salitang sinambit nito. Kasal? Siya magpapakasal? Sir... Kanina ka pa sir ng sir. Drop the sir, will you? Kailangan sanayin mo ng sarili mo na tawagin ako sa pangalan ko. Anito kasabay ng paglapat ng kamay nito sa gitna ng likod niya at dahan-dahan siyang hinapit sa baywang. Napasinghap siya. Otomatikong tumaas ang kamay niya at iniharang sa pagitan ng dibdib nilang dalawa. Teka lang po. Hindi ko basta-basta na lang matatanggap ang alok niyo. Pagkakamali lang po ang lahat ng to. Hindi tayo pwedeng magpakasal. Natatarantang wika niya. Umangat ang isang kilay nito. At bakit naman hindi? Tanong nito. Kasi po, girlfriend niyo si Ma'am Valerie. Tama, siya ang girlfriend niyo. Hindi niyo man lang siya susuyuin. Hindi ba kayo hihingi ng tawad? Didn't you hear what I said to her? Tinapos ko na ang lahat sa amin. Ikaw ang pakakasalan ko. Pero may pinagsamahan pa rin kayo. Wala na ba talaga siyang halaga sa inyo? Apila pa niya. Naaaliw na tinitigan siya nito. Sa lahat ng babaeng nagising nakatabi ng isang lalaki at parehas na walang saplot, ikaw lang ang kilala ko na inalok na't lahat ng kasal. Pero mariin pa rin tumatanggi. Ayaw mo bang panagutan kita? Namula ang buong mukha niya. Napapahiyang nagbaba siya ng tingin. Hindi naman po sa ganon. Alam ko po na nakasalalay rito ang puri at dangal ko bilang isang babae. Pero hindi talaga pwede. Hindi tayo pwedeng magpakasal. Why not? Kasi,
Ikinawit nito ang isang daliri sa baba niya at unti-unti nitong itinaas ang kanyang muka hanggang sa magtama ang mga mata nila. Bigyan mo ako ng isang mabigat na dahilan para hindi kita pakasalan. Anito habang mataman siyang tinititigan. Sir Hector, wala sa sariling usal niya. Para siyang hinihigo pa ilalim ng mga mata nito na matiim kong tumitig. Unti-unting humina sa kanyang pandinig ang anumang ingay sa paligid. Bumaba ang tingin niya sa mga labi nito. Parang may sinasabi ito sa kanya. Nakikita niya ang paggalaw ng labi nito pero wala na siyang maintindihan sa sinasabi nito. Sansa, masuyong tawag nito sa pangalan niya. Call me Hector, okay? Just Hector. Ha? Paanas sa sagot niya. Call me Hector. Hector. Ngumiti ito ng matamis. Good girl. Let's get married. Please? Malambing na tanong nito. Okay, Hector. Wala sa sariling tugon niya. Ngayon, pag-usapan na natin ang kasal. Tumango siya. Sige, sandali lang. Wala tayong pag-uusapang kasal. Tinulak niya ito sa dibdib, ngunit sa laki ng katawan nito ay hindi man lang ito natinag. Umaalo ng dibdib niya sa labis na kaba. Gusto niyang kutusan ng sarili dahil saglit siyang nadala sa pasimpleng pangaakit ito sa kanya. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mukha. Hindi siya makapaniwalang sa simpleng pangiti lang nito ay nawala siya sa sarili at aksidenteng napaoo rito. Pero pumayag ka na, Sansa. Wala nang atrasan. Umuo ka na. Ungot nito. Marahas siyang umiling. Hindi. Ayoko magpakasal sa iyo. Hindi pwede. Unti-unting nabura ang ngiti nito at matiim siyang tinitigan sa mga mata. Ano bang problema at ayaw mo magpakasal sa akin? Napalunok siya. Bigla siyang nakaramdam ng pagkapahiya sa tahasang pagtanggi niya rito. Kusang gumalaw ang kamay niya at humawak sa braso nito. Hector, I'm sorry. Bumaba ang tingin nito sa kamay niya na nasa braso nito. Tila napaso naman siya nang mapagtanto ang ginawa niya. Akmang babawiin na niya ang kamay nang hulihin nito yun at ikulong sa mainit na palad nito. How sorry are you? If you're really sorry, then marry me. Nanuyo ang lalamunan niya. Wala siyang maapuhap na sagot sa tanong nito. Ang tanging alam lang niya ay hindi tamang ituwid ng isa pang pagkakamali ang pagkakamaling nangyari sa kanila. Tila napatid naman ang tinitimping pasensya nito dahil sa hindi niya pagsagot. Walang ingat na inihago nito ang kamay sa buhok nito. Sansa, may nangyari sa atin. Don't you understand the gravity of the situation? Paano kung magkalaman yan? Frustrated na sabi nito, sabay senyas ng kamay sa parte ng tiyan niya. Nanlaki ang mga mata niya at agad na napahawak sa tiyan. Anong magkalaman? Paano kung mabuntis ka? Na hindi malabong mangyari dahil may nangyari sa atin. Binundol ng kaba ang kanyang dibdib. Para siyang pangangapusan ng hininga dahil sa sinabi nito. Hindi naman siguro ako mabubuntis. Isang beses lang, umangat ang sulok ng labi nito. How can you be sure that it's only once? Nangahamon na tanong nito. Naumid ang dila niya. At habang tumitimo sa isip niya ang bigat ng nasuungan niyang sitwasyon, ay unti-unting nawawala ng kulay ang kanyang mukha. Imposible. We made love the whole night, Sansa. Hindi imposibleng makabuo tayo. Mariing sabi nito, napaatras siya. Hindi. Hinawakan siya ni Hector sa magkabilang balikat. I know that this is all shocking to you, pero nandito na tayo sa sitwasyon na to. Hahayaan mo bang isilang sa mundong to ang anak natin nang walang buong pamilya? Anak? 4 na letra, isang salita. Ngunit naghatid ang salitang yun ng labis na kilabot sa kanyang gulugod. Oo, anak. Anak nating 2. Sa sinabi nito ay napatingala siya rito. Pakiramdam niya ay nangangapal ang ulo niya. Anong gagawin ko? Sindak na tanong niya sa halos pabulong na tinig. Kung hindi lang siya hawak ni Hector sa balikat, ay baka natumba na siya. Hey, are you okay? Namumutla ka. Kunot ang noo na tanong nito sa kanya. Hindi niya ito sinagot. Parang puputok ang ulo niya sa matinding nerbiyos. Marahasa napabuga ng hangin si Hector at binuhat siya nito patungo sa sofa na nasa loob lang din ng kwarto nito. Sansa, please talk to me. Don't be like that.
Bulong nito sa kanya habang masuyong hinahaplos ang kanyang likod. Gusto sana niyang sabihin dito na hindi pa siya handang mag-asawa, lalong hindi pa siya handang maging ina. Na 24 anyos pa lang siya at marami pa siyang pangarap para sa kanilang dalawa ng nanay niya. Ngunit nang ibuka niya ang bibig, sa halip na tinig niya ay hikbi ang lumabas doon. Natigilan ang lalaki. Mahina itong napamura. Sansa, please, don't cry. I'm sorry. Hindi ko gusto masaktan ka. Pero kung tatanungin mo ko sa totoong saloobin ko, sorry, but I'm not sorry. Hindi ko pinagsisisihan ang nangyari sa ating dalawa kagabi. At hindi ko rin pinagsisisihan ang desisyon ko na pakasalan ka. Ngunit imbis na tumahan siya, ay lalo lang lumakas ang kanyang pag-iyak. Tila may tiyang nasindihan ang kanyang emosyon at walang ampat ang mga luhang kumakawala sa kanyang mga mata. I know that you're not ready to get married. At least not yet. Alam ko naman, kahit hindi mo sabihin, nababasa ko sa mga mata mo, hindi ka pa handang magpakasal. Pagpapatuloy nito, pinilit niyang hinamig ang sarili. Pasensya ka na, pero tama ka. Hindi pa ako handa. Bata pa ako. Marami pa akong pangarap at gusto kong tuparin ang lahat ng iyon. Sabi niya sa pagitan ng paghikbi. Then do it. I will support you no matter what. Hindi magiging hadlang ang pagpapakasal natin sa pagtupad mo sa mga pangarap mo. At kung tatanggapin mo, I'm willing to help you reach your dreams. Dama niyang sinseridad sa bawat katagang binitiwan nito. Pero isang bagay pa rin ang kinababahala niya. Pero hindi pa rin tama. Hindi natin mahal ang isa't isa. Pabulong na wika niya. Sinapo ni Hector ang pisngi niya. Tinuyo nito ang mga luha niya at pilit na pinagtagpo ang kanilang mga mata. Yes, you're right. Hindi pa natin mahal ang isa't isa. But I know that in time, we will learn to love each other. Hindi yun imposible. Lalo pa at sa totoo lang, hindi ka mahirap mahalin, Sansa. Puno ng sinseridad na sabi nito. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Kasal yun. Sabi nga nila, hindi parang kanin lang yun na kapag napasok ka, pwede mong iluwa. Seryosong bagay ang pagpapakasal. Seryoso ako nang sabihin kong pakakasalan kita. Sandali siyang natahimik, nag-iisip. Maya-maya ay napayuko siya. Mukhang wala na akong choice. Hindi ka rin naman papayag kahit na ano pang tanggi ko, diba? Saad niya sa mahinang tinig. Nagliwanag ang mukha nito. Pumapayag ka na ba? Laglag ang mga balikat siyang napatango. Yes! Thank you, Sansa. Thank you. I promise. Hindi kita paiyakin at hindi kita lolokohin. You'll be my wife and I will stay loyal to you. Masayang wika nito na hinapit pa siya at niyakap ng mahigpit. Nang hapon ding yun ay namanhika na agad si Hector sa bahay nila. Hindi nito nakasama ang mga magulang nito dahil parehong nasa Amerika na namamalagi ang mga ito. Ngunit naunang tawagan ng lalaki ang mga ito. Nagulat pa nga ang mag-asawang Sullivan nang malaman na ibang bride ang pakakasalan ng uniko iho ng mga ito. Kalaunan ay natanggap din naman siya ng mga ito at nangakong darating sa araw ng kanilang kasal. Ngunit ibang kaso ang nanay niya na si Aurelia. Maaga siyang naulila sa ama kaya ito na lang ang magulang niya. Hindi ba't nobya ng lalaking ito si Ma'am Valerie? Ano't kayo ngayon ang ikakasal? Kunot noong tanong ng nanay niya. Nay, ano po kasi? Hindi niya magawang ituloy ang sasabihin. Nakagat niya ang ibabang labi para pigilan ang mga luhang namuo sa gilid ng kaniyang mga mata. Ginagap ni Hector ang kamay niya at marahang pinisil. Napatingin tuloy siya rito. Tipid lang itong ngumiti sa kanya tapos ay ito na ang nakapag-usap sa nanay niya. Ma'am, ipagpaumanhin niyo po kung bigla ng pagpapakasal namin ni Sansa. Humihingi po ako ng pangunawa niyo. Pero ayaw ko po sana pang patagalin ang plano namin pagpapakasal. Anito. Ano? At bakit? Nakapag-desisyon na pala kayo nang hindi man lang sinasabi sa akin. May himig ng pagtatampo sa tinig nito. Tumikhim muna si Hector bago nagsalita. Wag ho sana kayo mabibigla. Saglit na sumulyap sa kanyang lalaki. Gusto ko hong pakasalan ng anak niyo dahil may nangyari sa aming dalawa at pananagutan ko siya. Pananagutan? Ano? Gulat na tanong ng nanay niya at saka malakas na napapalahaw ng iyak nang maintindihan ang kahulugan ng sinabi ng lalaki.
Agad naman siyang tumayo at niyakap ito. Nay, sorry po. Sorry po. Diyos ko, Sansa. Saan ako nagkulang ng pangaral sa'yo? Saan ako nagkulang? Puno ng hinagpis na tanong nito sa kanya. Sorry, Nay. Hindi ko sinasadya. Dahil naging emosyonal ang nanay niya, ay naputol ang pag-uusap. Hinayaan na muna nila itong mailabas ang lahat ng sama ng loob. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti na rin itong kumalma. Sa isang banda, nagpapasalamat ako na hindi mo pinabayaan ang anak ko sa ganitong sitwasyon. Yun ang mahalaga para sa akin. Anito bagamat may luha pa rin sa mga mata. Nay, nag-init ang sulok ng mga mata niya sa sinabi nito. Wala naman akong ibibilin sa iyo, Hector. Maliban sa alagaan mo ang anak ko. Siya na lang ang meron ako dahil maaga kaming iniwan ng tatay niya. Bilin pa ng nanay niya sa lalaki. Makakaasa po kayo. Hindi ko po pababayaan si Sansa. Nay, okay lang po bang tawagin ko kayong nanay? Sa kauna-unahang beses, mula nang kausapin nila ito, ay ngumiti ito sa lalaki. Oo naman, Hector. Walang problema. Makalipas lang ang 2 linggo, ay itinakda ang kasal nila. Garden wedding ang napagkasunduan nila na tema ng kasal, at sa hotel na napili nilang venue, gaganapin ang reception. At gaya ng pangako ng mga magulang ni Hector ay dumating ang mga ito. Kamukhang kamukha ni Hector ang daddy nito na si Arturo. Parang pinagbiyak na bunga ang mga ito. Kaya naman parang nagkaroon na siya ng idea kung ano ang magiging itsura ni Hector sa pagtanda nito. Ang mami naman nito na si Lillian ay bakas pa rin ang kagandahan sa kabila ng edad nito. Ngunit higit sa pisikal na anyo ng mga ito, higit siyang nagulat sa mainit na pagtanggap ng mga ito sa kanya. Pati ang kanyang ina ay magaanding tinanggap ng mga ito sa kabila ng malaking kaibahan ng estado nila sa buhay. Napakaganda mo, Iha. Now I know kung bakit nabighani agad sa iyong uniko iho ko. Sabi sa kanya ng mami ni Hector. Thank you po, tita. Nahihiyang sagot niya. Hindi siya sanay na sinasabihan ng ganon. Tumaas ang isang kilay nito. Oh, what did I tell you to call me? Nakalabing tanong nito. Mommy. Nahihiyang sabi niya. Ngumiti agad ito. That sounds music to my ears. Bueno, maiwan na muna namin kayo. We'll let you have a moment with your mother. Hinalikan pa siya nito sa pisngi bago tuluyang lumabas ang mga ito sa silid na inookupan nila. Sinabihan na rin nito ang mga nagayos sa kanya na iwan na muna silang mag-ina. Nang makalabas ang mga ito, ay sa kanya lang pinakawalan ang malalim na hiningan na kanina pa niya pinipigilan. Kinakabahan siya. Anak, tawag sa kanya ni Aurelia. Napalingon agad siya rito. Bakit po, Nay? Magtapat ka sa akin. Matagal mo nang gusto si Hector, hindi ba? Po. Halos mabilaukan siya sa sinabi nito. Agad na nag-init ang mga pisngi niya. Sumilay ang mapanuksong ngiti sa labi nito. Hinawakan siya nito sa kamay. Hindi kita huhusgahan, anak. Alam mo naman na wala akong ibang hangad kung hindi ang kaligayahan mo. Kung si Hector ang makakapagpasaya sa'yo, tatanggapin ko. Nay, aaminin ko, kinakabahan ako. Hindi pa rin ako sigurado kung tama ba na pumayag ako na magpakasal kay Hector. Pero gusto ko siya noon pa. Pinilit ko naman na pigilan ang nararamdaman ko kasi alam kong bawal. Pagmamay-ari siya ng iba, pero ngayon ay gusto kong sumugal. Pinisil na Aurelia ang kamay niyang hawak nito. Naiintindihan ko, anak. Maiksing panahon ko pa lang siya nakakasama pero masasabi ko na mabuti siyang tao. Mabuti siyang lalaki. Kapag kuwan ay napabuntong hininga ito at suminghot. Sigurado ako kung narito lang ang tatay mo, masayang masaya rin siya para sa iyo. Mahal na mahal kita, anak. Nangingilid ang luhang sabi nito. Nay, mahal na mahal din po kita. Hindi na ito nagsalita pa at niyakap na lang siya ng mahigpit. Naku anak, ang make-up mo! Naaalarmang sabi ng kanyang nanay na agad bumitaw sa kanya at nagmamadaling naghagilap ng tissue. Napangiti siya sa pagkataranta nito. Nay, relax ka lang. Paretouch na lang po natin. Ay, oo nga pala. Sandali. Tatawagin ko lang ang glam team mo.
Samantala, hindi naman mapakali si Hector. Ilang buntong hininga na ang pinakawalan niya dahil kanina pa siya hindi mapakali. Halos mapudpud na rin ang sapatos niya sa paro at parito niyang paglalakad. Where are you, Sansa? Hindi mo na ba ako sisiputin? Bulong niya sa sarili. Napaungol siya. Hindi niya gusto ang pangamba na umaahon sa dibdib niya. Nagsisisi siya na hindi pa siya ang sumunod rito sa silid na inukupan nito, kasama ang nanay nito. Pinagbawalan kasi siya ng mga magulang nila na puntahan ito. Muli siyang napasulyap sa wristwatch. Nasa na ba ito? Nagbago na ba ang isip nito? Ayaw na ba ulit nitong magpakasal sa kanya? Napalunok siya. Nagsisimula ng gumitiw ang pawis sa kanyang noo. Kinakabahan na siya. Relax, son. Kami ang nahihilo sa'yo. Sabi ng daddy niya na bahagya pa siyang tinapik sa balikat. Nakaguhit sa labi nito ang amuse ng ngiti. But it's been just 20 minutes, iho. Pagduduktong ng mami niya. Are you that excited to be married to your bride? Tudyo pa nito. Natatawang nagkatinginan pa ang mga magulang niya. Natahimik naman siya at nahihiyang nag-iwas ang tingin sa mga ito. Ano bang nangyayari sa kanya? Para siyang teenager na hindi sisiputin ng crush niya sa first date nila. Mom. Oh, there they are. Sigaw ng daddy niya. Para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Agad na umaliwala sa mukha niya at akmang lalapitan ng mga ito nang bigla siyang matigilan. Parang nag-slow motion ang lahat sa paligid niya. Maras pa siyang napahugot ng hininga nang masilayan niya ang kabuuan ni Sansa. Ito lang naman ang pinakamagandang bride na nakita niya sa buong buhay niya. Hulmang-hulma sa balingkinita nitong katawan, ang simple pero eleganteng white wedding gown nito. Agad na pumailan lang ang wedding march at nagsimula ng maglakad ang babae patungo sa makeshift altar. Napangiti ito nang makita siya. Nakahawak ito sa braso ng nanay nito. Nang tuluyan ng makalapit ang mga ito sa kinaroroonan niya, ay iniabot ng ginang sa kanya ang kamay ng anak. Hector, alagaan mo ang anak ko ha. Huwag mo siyang paiiyakin. Bili nito sa emosyonal na tinig. Niyakap siya nito na umabot lang hanggang sa dibdib dahil sa tangkad niya. Opo, Nay, makakasa kayo. Pangako niya. Nang makaupo na ang mga magulang niya ay binalingan naman niya si Sansa na nakatingala sa kanya at may malawak na ngiti sa labi. Sandali siyang nabighani sa ngiti nito. Oh, natulala ka na dyan? Nakangiting tanong nito sa kanya. No. Nauutal na tanggi niya. Gusto niyang sipain ang sarili. Hindi na siya teenager para nervyusin ng ganon. 31 years old na siya at isa ng ganap na lalaki. Tumikhim siya. What took you so long? Kapag kuwan ay tanong niya para ibahin ang usapan. Long ba yun? Lampas 20 minutes lang naman kami natagalan ni nanay ah. Napasimangot siya. But that's already long to me. Ang cute mo namang magtampo. Napahagikik pa ito. What? Me? Cute? Eksaheradong nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto ang tila pagbabago sa pakikitungo nito sa kanya. Hindi na rin ito umiiwas ang tingin sa kanya. Wait, isang pagtikhim ang pumukaw sa atensyon nilang dalawa. Sabay silang napatingin sa judge na magkakasal sa kanila. Shall we start? Nakangiting tanong nito. Napapahiyang tumango siya. Oh, I'm sorry. And yes, we can start. Hanggang sa maisuot nila ang singsing sa isa't isa, ay hindi na napalis ang ngiti sa labi niya. Masigla pa siyang humarap sa babae nang sabihin ng judge na maaari na niya itong halikan. Sansa, mahinang tawag niya rito. Ano yun? Sabi nito na hindi magawang tumingin sa kanya. Hindi tumapakali. Lihim siyang napangiti. Sigurado siya ang unang halik nito. Labis na kasiyahan ang dulot nun sa kanya. Can I kiss you, wife? Pagpapaalam niya rito. Wife, asawa na niya ito ngayon. Mas lumawak ang ngiti niya sa isiping yun. Marahan naman itong tumango. Sinapo niya ang pisngi nito at dahan-dahang inilapit ang mukha rito para bigyan ito ng matamis na halik. Hindi niya maialis ang tingin sa labi nito pagkatapos. Hinaplos niya yon. You're my wife now. I promise. I will always protect you.
Hindi ko hahayaan na masaktan ka. Madamdaming wika niya, saka mahigpit na ikinulong sa kanyang bisig ang asawa. Hindi niya alintana ang mga tao sa paligid nila na mas umingay pa nang masaksihan ang kanyang ginawa. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Sansa na ganap na silang mag-asawa ni Hector. Sinulyapan niya ang kinaroroonan ng lalaki. Kausap nito ang isang kaibigan at masayang nagtatawanan ang mga ito. Kahit na isama pa si Hector sa maraming tao, ay namumukod-tangi pa rin ang dating nito. Kahit saang anggulo tingnan, talagang napakagwapo ng kanyang asawa. Bigla niyang naalala ang halik na iginawa nito sa kanya sa seremonya at nag-init na naman ang kanyang pisngi. Why is my wife blushing so much? I hope it's because of me? Napaigtad siya nang may mainit na hiningang dumampis sa kanyang punong tainga. Gulat na napatingin siya sa lalaking kanina lang ay sinusulipan niya. Hector, ang bilis mo naman nakalapit sa akin. Natawa ito. Actually, kanina pa ako nandito. I was calling your name. Pero parang may malalim kang iniisip. What are you thinking anyway? You're blushing. Ha? Ano? Wala. Parang bigla lang ako nainitan. Oh. Umangat ang kilay nito. Tapos ay pumaskil ang mapanuksong ngiti sa mga labi nito. Gusto mo bang umalis na tayo rito sa reception? We can retire to our room for the night. I'm sure they won't mind. Sinulyapan nito ang mga bisita. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Then what? Natatawang tanong nito. And why are you suddenly shy again? Hindi ba't okay na tayo kanina? Hindi. Biglang pumailan lang ang isang malumani na musika. Tumuwid ng tayo si Hector at inilahad ang kamay sa kanya. Nakaguhit ang simpatikong ngiti sa mga labi nito. May I have this dance? Nakangiting talong nito. Sandali siyang natulala sa kagwapuhan nito at tila wala sa sariling inilagay ang sariling kamay sa nakabukas nitong palad. Sige. Agad siyang hinila nito patungo sa dance floor. Dinala nito sa balikat nito ang isang kamay niya at marahan siyang hinapit sa baywang palapit dito. Dama niya ang init na nagmumula sa palad nito na tila tumatagos sa tela ng suot niyang gown. You're so beautiful, wife. I can take my eyes off you. Sabi nito na titig sa kanya. Nag-init ang pisngi niya sa pagpuri nito. Thank you. Would you mind a kiss or two? Ha? Sa halip na sumagot ay isang mariing halik sa labi ang ibinigay nito sa kanya. Mas hinapit pa siya nito. Unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata niya. Ganon din ang mga kamay niya na kusang umakyat patungo sa batok nito. Wala na siyang pakialam pa kahit nang marinig niya ang masigabong palakpakan ng mga bisita. Mahal na yata niya si Hector. O baka matagal na. Hindi siya sigurado. Basta ang alam niya, asawa na niya ito. Iaalay niya rito ang kanyang buhay. Habang buhay. Naputol ang masayang kasiyahan nang biglang magkaroon ng komosyon sa loob ng bulwagan. Let me through! Ahas ang babaeng yan! Inagaw niya sa akin, Hector! Sigaw ng isang tinig na kilalang kilala niya. Nanlamig ang buong katawan niya at nanlalaki ang mga matang napabitaw sa asawa. Ma'am Valerie? Gulat na sambit niya. Hindi niya inaasahang makikita ito roon. Sa mismong araw pa man din ang kasal nila ni Hector. Bagamat nakapasok ang babae sa mismong venue, ay hindi ito makalapit sa kanila. Naharang kasi ito agad ng mga bodyguard ng asawa niya. Wala sa loob na napahawak siya sa kamay ng asawa. Tumiim ang bagang nito. Mabilis siya nitong hinapit at niyakap. Don't be afraid. I'm here. Naririnig pa rin niya ang matinis na boses ni Valerie. Pero wala na siyang maintindihan sa mga pinagsasabi nito. Nakakahiya sa mga magulang mo. Sa mga bisita. Napahikbing sambit niya. My parents are not that kind of person. At wala akong pakialam sa iisipin at sasabihin ng ibang bisita. Bahagya siya nitong inilayo sa katawan nito at hinawakan siya sa pisngi. Just stay here, okay? I'll handle Valerie. Hinalikan pa siya nito sa noo bago mabilis na humakbang patungo sa babae. Nakita niya ang pag-aliwalas ng mukha nito nang makita ang asawa niya. Hector! I knew it! Hindi mo ako matitiis! Anito na may matamis pang ngiti sa labi. Didn't I tell you to leave Sansa alone? Walang pasakalyang turan dito ni Hector.
Agad na nanubig ang mga mata ng babae sa pambabaliwala rito ng asawa niya. Noon siya nito binalingan. Nanlilisik ang mga mata nito na kung nakamamatay lang ay tiyak na bumulagta na siya sa sahig. You! You bitch! Look what you've done! Mga agaw ka! Makikita mo! Ano ba? Bitawan niyo ako! Ilabas niyo na siya and please, huwag niyo nang hahayaan pang makalapit sa amin. Lalo na sa asawa ko ang babaeng yan. Ayoko na maulit pa to. Maring utos ni Hector sa mga bodyguard nito na pumipigil pa rin sa tangkang paglapit ni Valerie sa kanya. Yes sir, pasensya na po. Anang isa sa mga ito pagkatapos ay inilabas na si Valerie na patuloy pa rin sa pagtutungayaw. Napayuko siya. Kumurap-kurap siya para pigilan ang pagpatak ng mga namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi niya mapigilan ang pag-alo ng dibdib niya sa kaba. Pakiramdam niya, anumang oras ay babagsak na siya. Are you alright, honey? Nag-aalalang tanong ni Hector. Hector, pahikbing sambit niya. Nakakaunawang tumango naman ito at sa isang mabilis na kilos ay binuhat siya nito. Binalingan nito ang mga bisita na nakabadha pa rin ang gulat sa mga mukha. I'm so sorry everyone, but I hope you understand. My wife's quite shaken with what happened. We'll retire for the night. But you can still continue the party. Enjoy everyone. Magalang na sambit ni Hector pagkatapos ay tumango sa mga bisita. Hindi niya magawang tanguan rin ang mga ito dahil sa kahihiyang nadarama niya. Mahigpit siyang yumakap sa asawa at sumiksik sa pagitan ng leeg at balikat nito. Inassess naman sila ng staff ng hotel hanggang sa makarating sila sa private suite nilang dalawa. Honey, okay ka lang ba? Malambing na tanong ni Hector nang mailapag na siya nito sa king-size bed sa loob ng silid nila. Okay lang ako. Kinabahan lang ako sa biglang pagdating ni Ma'am Valerie. Pasensya ka na, nasira ko ang kasal natin. Umiling si Hector. Kung may sumira man sa kasal natin, it's Valerie, not you. Magpahinga ka na muna. Anito at akmang aayusin na ang kumot nang pigilan niya ito. Gusto ko sana muna mabihis. Hindi komportableng ibang tulog tong gown. Isa pa, baka masira. Tumayo siya at humakbang papunta sa banyo nang bigla siyang matigilan. Kagat-labing napalingon siya sa lalaki. Hector? Sagot nito na abala sa pag-ayos ng comforter para sa pagtulog niya. Pwede bang pakibaba mo ng zipper ko sa likod? Nahihiyang sambit niya. Natigilan si Hector at tuwid na napatayo. What? Kung pwede sana pakibaba mo ang zipper sa likod ng gown ko? Oh, okay. Bahagya siyang napaigtad nang lumapat ang mainit itong palad sa likod niya at dahan-dahang ibaba ang zipper. Akmang haharap na siya rito nang hawakan siya nito sa balikat. Hector, napalunok siya. Hindi ito nagsalita bagkus, naramdaman niya ang paglapat ng labi nito sa batok niya. Parang may mumunting paru-parong nagliliparan sa loob ng tiyan niya dahil sa mumunting halik na iginawa dito sa kanya. Naramdaman niya ang marahang pagpihit sa kanya ni Hector paharap dito at agad siyang sinalubong ng mainit na halik. Mapusok ang halik nito sa kanya, ngunit bago pa siya tuluyang madarang ay bigla itong tumigil at kusang humiwalay sa kanya. Marahas ang pagtaas-baba ng dibdib nito. Maging siya ay habol-habol din ang paghinga. I'm sorry, Sansa. You're not ready yet. Baka sa mga mata nito ang guilt at pagsisisi. Magpahinga ka na. Lalabas lang ako para magpahangin. Call me if you need anything. Paalam nito sa katuluyang lumabas sa pinto. Nang gabing yun ay hinintay niya itong bumalik, ngunit marahil dala na rin ng pagod sa kasal, ay hindi na niya namalayan ang pagbalik nito nang igupo siya ng antok. Kinabukasan ay umuwi na silang dalawa ni Hector sa bahay nito. Ipinagpapasalamat niya na hindi na rin ito inungkat pa ang nangyari. Nang mga sumunod na linggo ay naging maayos naman ang buhay nilang mag-asawa. Hindi siya pinapressure ni Hector na gampanan ang pagiging asawa niya rito. Iginagalang siya nito kahit pa nga kung tutuusin ay may nangyari naman na sa kanila at mag-asawa na sila. Kontento na ito sa mga halik at yakap na pinagsasaluhan nila. Si Valerie naman ay hindi pa rin tumitigil sa pagbabanta sa kanya. Wala itong tigil sa pagpapadala sa kanya ng mga hate messages. Kung minsan naman ay sadyang inaabangan pa siya nito sa mga lakad niya at gumagawa ng eskandalo. Kaya naman nagdesisyon ang asawa niya na magsampa ng restraining order laban dito.
Sa isang banda ay tila naging blessing in disguise pa ang pagkakahuli sa kanila ni Valerie. Dahil sa pangyayaring yon ay nagkaroon siya ng gwapo at mabait na asawa. Sa katunayan ay damang-dama niya ang pagiging ulirang may bahay rito. Tuwing umaga ay maaga siyang gumigising para magluto ng breakfast nila at ipaghanda ito ng damit at iba pang kakailanganin nito sa maghapon. Sa gabi naman ay maagang umuwi ang kanyang asawa at sabay silang nagdi-dinner. Kung hindi man ito makakauwi agad, ay tumatawag ito kagaya ng gabing yon. "I'm sorry, honey. I won't be able to make it to dinner tonight. I still have a meeting to attend." Hinging paumanhin ni Hector sa kanya. Biglang nalaglag ang balikat niya sa narinig. Ganun ba? Sige. Ikaw, honey, kumain ka na ba? Huwag mo akong alalahanin. Ako na bahala sa sarili ko. Pinilit niyang pasiglahin ang tinig. Ayaw niyang mahalata nito na nalulungkot siya. Okay, honey. Well, I need to end the call now. The meeting is about to begin. Bye. Bye. Pagkapatay niya sa cellphone, ay agad na nawala ang ngiti sa kanyang labi. Malungkot na sinulyapan niya ang pagkaing nakahain sa mesa. Wala na siyang ganang kumain. Iniligpit na lang niya ang mga inihain. Pagkatapos ay napagpasyahan niyang manood muna ng TV. Hindi pa naman siya inaantok. Sakto naman at isang talk show segment ang bumungad sa kanya. Inaanunsyo ng host na isang sikat na artista ang guest ng mga ito at di umano ay may pasabog daw itong isisiwalat sa naturang show. Nabuhay ang interes niya. Sino kaya ang artistang guest ng mga ito? Muntik na siyang malaglag sa kinauupuan niya nang makitang ang guest pala ng talk show ay walang iba kung hindi ang dati niyang amo na si Valerie Montes. Ngunit mas ikinabigla niya ang nakitang itsura nito. Daray ang dati ay alaga sa salon na buhok nito. Halata rin na nabawasan ito ng timbang. Bakas yun sa humpak nitong mga pisngi. Nanlalalim din ang mga mata nito at sigurado siyang kung wala itong make-up, tiyak na nangingitim din ang ilalim ng mga mata nito. Ano ang nangyari sa babae? Nung isang linggo niya lang ito nakita nang harangin siya nito sa isang grocery store. Hindi pa gano'n ang anyo nito. "Miss Valerie, are you okay? Are you in good health?" Nag-aalalang tanong dito ng host. Sukat ay biglang bumunghalit ng iyak ang babae. "No, I'm not okay." Bagamat nagulat ay nakuha naman agad nito ang simpatsya ng host at ng mga audience. "Tell us your story, Miss Valerie. We're here to listen." Tumingin si Valerie sa kamera at sa pagitan ng pag-iyak nito ay isinalaysay nito ang kwento nito. "You all knew that Hector and I are in a relationship, right? We're happy and we're getting married. Then, Sandali itong huminto sa pagsasalita. "Please excuse my language. My bitch PA seduced my boyfriend. Now my child is deprived of his father." Napatda siya. Ganon din ang mga host na hindi agad nakapag-react sa revelasyon ni Valerie. Parang bigla siyang nabingi. Wala na siyang naintindihan sa mga sumunod na usapan ng mga ito. Ang tanging tumimulang sa isip niya ay ang huling sinabi nito. Buntis ito at dahil sa kanya ay nawalan ng tatay ang anak nito. Inalisan niya ng pagkakataong magkaroon ng buong pamilya ang batang yun. Wala sa sariling pinatay niya ang TV at umakyat patungo sa silid nila ni Hector. Hanggang sa makahiga siya ay ginugulo pa rin ang isip niya ng mga sinabi ni Valerie. Kinabukasan ay maaga pa rin siyang nagising kahit na halos wala siyang naging tulog ng nagdaang gabi. Hindi nakauwi si Hector kagabi. Nag-message na lang ito sa kanya na hindi ito makakauwi dahil may kailangan itong tapusin na trabaho. Nagpasya siyang bumangon na. Dadalhan na lang niya ng breakfast ang asawa nang sa gayon ay makasabay niya itong kumain. Kailangan din nilang personal na pag-usapan ang tungkol sa sitwasyon ngayon ni Valerie. Hindi matatahimik ang loob niya na mayroong isang batang isisilang sa mundo na hindi kasama ang ama nito. Hindi kaya ng konsensya niya. Alam niya ang pakiramdam ng lumaki na walang ama. Ayaw niyang maranasan yun ng isang bata. Nagtaksi na lang siya papunta sa kumpanya ng kanyang asawa. Habang naglalakad siya sa pasilyo, papunta sa mismong opisina ni Hector, ay naglalaro sa isip niya ang mga salitang sasabihin niya rito. Magpaparaya siya para sa bata. "Good morning, Mrs. Sullivan."
Bahagya pa siyang napapitlag nang batiin siya ng sekretary ng asawa niya. Mabilis naman siyang nakabawi at nginitian ito. Good morning din, Lali. Nandyan ba ang asawa ko? Yes, ma'am. Kausap niya lang si Sir Mike. Pero casual chats na lang po. Tapos na naman silang mag-meeting. Pwede po kayong pumasok. Nakangiting sagot nito. Kilala niya si Mike. Kaibigan ito ng asawa niya kaya maraming beses na rin niya itong nakaharap. Okay, thank you. Pagdating niya sa tapat ng pinto ng opisina, ay napansin niyang bahagyang nakaawang yun. Akmang papasok na siya nang bigla niyang narinig ang tinig ni Mike. Ano ang plano mo ngayon, pare? Valerie announced her pregnancy on national TV. At ikaw ang itinuturo niyang ama ng anak niya. Natigilan siya. Parang biglang may humalukay sa tiyan niya at bigla siyang kinabahan. Hinihintay niya ang isasagot ni Hector. We both know I'm not the father of her child. Anang boses ng kanyang asawa. Pinakawalan niya ang hiningang pinipigilan niya. Napahawak siya sa dibdib. Tila nakahinga siya ng maluwag. Nag-aalala lang pala siya sa wala. Hindi pala talaga ang kanyang asawa ang ama ng ipinagbubuntis ng babae. Yes, but how about your wife? Nagkausap na ba kayo? I'm sure napanood niya na rin ang expose ni Valerie. Bakas ang pag-aalala sa tinig ni Mike. And have you told her the truth? Sandaling natahimik si Hector. Bigla siyang inalihan ng kaba dahil sa pananahimik nito. Anong truth ang sinasabi ni Mike? She doesn't have to know. We're happy now. I don't want to ruin that. Maya-maya ay narinig niyang sabi ni Hector. Kumunot ang noo niya. Ano ang ibig sabihin ng asawa niya? Pare, hindi sa nanghihimasok ako. But, just a friendly advice. Don't you think your wife has the right to know everything? The truth. Sooner or later, you will consummate your marriage. Kapag nangyari yun, malalaman din ni Sansa ang lahat. How would you explain it to her? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng asawa niya. I don't know. I honestly don't know where or how to start. Bakit hindi mo simulan sa umpisa? Suhestyon ni Mike. How? Sarkastikong sabi ng asawa niya. Sasabihin ko na ginamit ko lang siya para hindi matuloy ang plano ni Valerie na pikutin ako. Nawala talagang nangyari sa amin. Ganun ba? Dumagundong ang boses ng asawa niya. Nabitawan niya ang dalang lunch bag. Kulang ang sabihing nagulat siya sa narinig. Pakiramdam niya ay para siyang pinangapusan ng hininga. Niloko lang siya ni Hector. Niloko lang siya ng asawa niya. Narinig niya ang nagmamadaling mga yabag palapit sa pinto, pero para siyang itinulos sa kinatatayuan. Pinilit niyang ihakbang ang paa niya, ngunit bago pa siya makakilos, ay biglang bumukas ang pinto, at iniluwanon ang asawa niya. Sansa? Gulat na sabi ng asawa niya, para itong nakakita ng multo sa pagkaputla nito. Pare, Sansa? Gulat na sambit ni Mike. Maging ito ay nawalan ng kulay ang muka. Please tell Lali to cancel all my appointments for the whole day. Ani Hector sa kaibigan, pero hindi nito iniaalis sa mga mata sa kanya. Nakakaunawang tumango naman si Mike at mabilis na lumakad papunta sa pwesto ng sekretarya ng asawa niya. Nang maiwan silang dalawa ay namayani ang katahimikan. Humakbang si Hector palapit sa kanya at tangkang hahawakan ang kanyang kamay. Ngunit sa wakas ay nakakilos siya. Mabilis siyang nakaiwas at humakbang paatras. Naiwan ang kamay nito sa ere. Bumadha ang sakit sa gwapong mukha ng kanyang asawa. Ibinaba nito ang kamay sa tagiliran nito. Nanginginig yun. Totoo ba? Tanong niya. Pigil niya na sumambulat ang emosyong nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Ngunit ipinagkanulo siya ng paggaralgal ng kanyang tinig. Honey, wag mo ako tawagin yan. Ang tanong ko sagutin mo. Totoo ba? Tumaas na ang tinig niya. Mariin siyang napapikit ng tumangong lalaki. Kumawala ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Parang bombang sumabog sa kanyang muka ang kumpirmasyon nito. Totoo nga, nilinlang siya nito. Niloko lang siya nito. Bumalik sa isipan niya ang mga alaala nilang dalawa. Na bagamat kakonti ay pawang masasaya naman. Alin sa mga ipinakita at ipinaparamdam nito sa kanyang totoo. Mapait siyang napangiti. Pagmulat niya ay ang nababahalang mukha ng asawa ang nasilayan niya. Are you all right?
Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Naikuyom niya ang dalawang kamay at walang pasubaling sinugod ang asawa. Bakit? Paano mo nagawa sa akin to? Tumatangis sa tanong niya. Nagmamalabi sa masaganang luha sa kanyang mga pisngi, habang walang tigil na pinagsusuntok ang dibdib nito. Sansa, oh God, don't cry. Maingat na hinuli ni Hector ang mga kamay niya at ikinulong siya nito sa mga bisig nito. Nagpupumiglas man siya, ay wala pa rin siyang laban sa lakas nito. Madali lang siya nitong nahila papasok sa opisina nito. Narinig pa niya ang pag-click ng lock pagkatapos nitong isara ang pinto, gamit ang isang kamay nito. Bitawan mo ako! Ano ba? Angil niya habang patuloy pa rin sa pagpupumiglas. Mabuti na lang at sa pagkakataong yun, binitiwan na siya ni Hector. Walang ingat na pinahid niya ang mga luha niya. Walang salitang tinalikuran niya ang lalaki at nagmamadaling humakbang patungo sa pinto. Ngunit mas mabilis na naiharang ng lalaki ang malapad na katawan nito sa pagitan niya at ng pinto. Padaanin mo ako. Maring sambit niya. Sansa, please. Let me explain. Pag-usapan natin ito na maayos. Napaangat ang tingin niya sa mukha nito. Maayos? Ano pa bang dapat natin pag-usapan? May kulang pa ba sa narinig ko? Asik niya rito. Yes. If you'll only let me Tama na! Malino kong narinig ang lahat ng sinabi mo. Nahapong napahaplos si Hector sa batok nito. Please, Sansa. Pakinggan mo naman ako. I promise, I'll explain everything to you. Sumamo nito sa kanya. Ayoko. Hindi na ako makikinig sa'yo. Pinagmukha mo akong tanga. Asik niya. Sansa, please. Anong gusto mong gawin ko? Gagawin ko. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na magpaliwanag. Pakiusap nito, bahagyang nanginginig ang tinig. Malamig niya itong tinitigan. Maghiwalay na tayo. Honey! Bumadha ang gulat at sakit sa mukha ni Hector. Muli ay tinangka niyang lampasan ito, ngunit hindi siya nakahuma nang bigla itong lumuhod sa harapan niya at mahigpit siyang niyakap. Napasinghap siya. Hector, ano ba? Tumayo ka dyan, bitawan mo ako! Singhal niya rito. No, I won't let you go. I'll do anything, everything you want. Basta, wag lang tayo maghihiwalay. Wag mo akong iwan, and I'm sorry. Sorry kung naduwag akong aminin sa iyo ang totoo. But the night you attended the party with Valerie, I was there too. And that night, I heard Valerie talking to Ron. Valerie said she was pregnant at si Ron ang ama. Garalgal ang tinig na pag-amin nito. Natigalgal siya. Kilala niya ang Ron na sinasabi ni Hector. Ito ang manager ni Valerie. Nawala ng lakas ang dalawang kamay niya na mariing nakahawak sa balikat ni Hector. Si Ron ang ama ng dinadala ni Ma'am Valerie? Nauutal na tanong niya. Yes. Pero bakit ang sabi niya, ikaw ang ama ng anak niya? Nagtatakang tanong niya. Yun ang gustong palabasin ni Valerie. Ron is a married man, and she has a career to protect. That's why Valerie planned to spike my drink. Gusto niya akong pikutin para palabasin na ako ang nakabuntis sa kanya, para mapilitan akong pakasalan siya. Nahuli ko siyang kinutsaba ang bartender, but then somehow the drinks got mixed up, and you ended up drinking it. Nawalan ka ng malay. Iuwi sana kita sa inyo pero hindi ko alam ang bahay niyo. So, I decided to just bring you to my house. Unti-unti nang lumilinaw sa kanyang lahat, ngunit bigla siyang napakunot noo nang may maalala. Sandali. May isa pa akong tanong. Bakit nakahubad ako? At ikaw rin? Hindi agad nakasagot si Hector. Hector, sabihin mo na sa akin ang lahat. Utos niya rito. I'm sorry, honey. I'm sorry kung pinalabas ko may nangyari sa atin. Dumating kasi agad si Valerie kinabukasan sa bahay. I panic. Then, I saw you sleeping on my bed. Doon pumasok ang idea sa isip ko. Tinabihan kita sa pagtulog. Nung pumasok si Valerie sa kwarto at nakita tayong dalawa. Nagkunwari na lang akong bagong gising dahil hindi ko rin alam kung paano ka haharapin. In a way, parang pinagsamantalahan na rin kita. Sinamantala ko ang pagiging vulnerable mo noong mga oras na yun. Namilog ang mga mata niya sa sinabi nito. Ikaw naghubad sa akin? Gilalas sa tanong niya. Umiling si Hector. No, hindi ako naghubad sa'yo.
Nakisuyo ako sa babaeng kasambahay ko na hubaran ka. Habang buhat kasi kita pakit sa kwarto ko, bigla ka nagsuka. Sa maniwala ka man o sa hindi, noon pa man ginagalang na kita, Sansa. Alam kong hindi ka ganong klase ng babae. Pero pinagmukha mo kung ganong klaseng babae sa lahat ng tao dahil sa naging dahilan ng pagpapakasal natin. Pwede mong tapusin ang relasyon niyo ni Valerie ng araw na yon na nakita niya ako sa kwarto mo. Nang hindi ako niyayayang magpakasal pero anong ginawa mo? You manipulated me and I can forgive you right now. Honey, please. Anong kaibahan mo kay Valerie? Pareho lang naman kayong sinungaling at magaling magmanipula ng tao. Alam mo, bagay kayo. Bakit hindi na lang kayo magbalikan? Masamang-masama ang loob na tanong niya rito. Hinubad niya ang suot ng wedding ring at ibinato yun sa lalaki. Walang dahilan kung bakit natin kailangang magsama. Una, you just trapped me in this marriage. Pangalawa, hindi natin mahal ang isa't isa. Pangatlo, hindi ko kaya makasama sa katulad mo. Mahal kita! Giit ni Hector. Wala akong pakialam kung hindi mo ako mahal. Pero mahal kita at handa akong maghintay hanggang sa mahalin mo rin ako. At paano kita mamahalin, ha? Pagkatapos mo akong gawing tanga, mamahalin pa kita? Ang swerte mo naman! I propose marriage because I want to protect you. Patuloy ng lalaki sa pagpapaliwanag. Alam kong gagawin ni Valerie ang lahat para pabagsakin ka pagkatapos kanyang makita sa loob ng kwarto ko. Parang mas kailangan kong protektahan ang sarili ko mula sa iyo. Dahil mas nakakatakot ka. Nagawa mo ako mapapayag na pakasalan ka nang hindi man lang nakukumpirma kung totoo nga mga sinasabi mo o hindi. Honey, believe me. My intentions are pure. Halos huwag makaawa ng sabi ng lalaki. Hindi ko alam, Hector. Hindi ko alam kung magtitiwala pa ako sa iyo. Aniya saka tumalikod, ngunit agad siyang niyakap ng lalaki mula sa likod. Huwag mo akong iwan. Halos pabulong na sabi ng lalaki. Kailangan ko mag-isip. Saan ka pupunta? Hindi mo na yung kailangan malaman pa. Honey, please tell me. Hayaan kita. Ibibigay ko ang space na gusto mo. Sabihin mo lang sa akin kung saan ka pupunta at kung kailan ka babalik. Paano kung ayoko nang bumalik? Huwag ka naman ganyan, please. You made a fool out of me, Hector. Aniya na pinipigilan ng mga luha. Sa sobrang sama ng loob niya ay nais na niyang mag-file ng annulment ng mga sandaling yon. Ipinarealize mo sa akin ngayon kung gaano ako katanga. That's not my intention. Giit ni Hector na mas lalo pang humigpit ang yakap sa kanya. Pero yun ang naramdaman ko. Aniya na pilit tinatanggal ang mga braso nitong nakapulupot sa tiyan niya. Let me go. Sansa, please, wag ganito. Pakiusap pa rin ng lalaki. Just let me go. Sigaw niya. Nang pakawalan siya nito ay walang lingon na umalis siya mula sa opisina nito. Marahil pati sa buhay nito ay gagawin niya rin yun. Makalipas ang 1 linggo, hindi pa rin binubuksan ni Sansa ang cellphone. Umalis siya sa bahay ni Hector at umuwi sa bahay ng ina. Dahil ayaw niyang magalit ang nanay niya sa kanyang asawa, ay hindi na lang niya sinabi rito ang tunay na rason ng away nila. Medyo tanga rin siya sa part na pinoprotektahan niya pa ang lalaki kahit galit na galit siya rito. Ginamit siya nito, sinira ang imahe niya at kinuha ang kalayaan niya. Pero bakit namimiss ko pa rin siya? Bagsak ang balikat niyang tanong habang umiinom ng maiinit na kape. Nasa isang inn siya sa Sagada para magmuni-muni. Nagtungo siya roon dahil kinukulit siya ng nanay niya tungkol sa issue nila ni Hector. 4 na araw na siya sa Sagada at natutuwa siyang doon niya naisipang pumunta. Pakiramdam niya ay nagkaroon ng kapayapaan sa puso niya. Tulad ng lagi niyang ginagawa noon, ay naglalakad-lakad siya sa labas para mag-sightseeing at lumanghap ng sariwang hangin. Ngunit kakaiba ang araw na yon dahil pakiramdam niya ay pinagtitinginan siya ng mga tao. May kakaiba ba sa akin? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Siya yun, di ba? Narinig niya pang tanong ng isang babae sa kasama nito. Dahil sa pagkailang ay nagmamadali na siyang bumalik sa inn. Nais na niyang buksan ang phone dahil curious siya na parang kilala siya ng mga tao, pero pinigilan niyang sarili. Baka bigla siyang tawagan ni Hector at kapag narinig niya ang boses nito na miss na niya, ay baka mapauwi siya sa Maynila nang wala sa oras. Nagbasa na lang siya sa loob ng silid, ngunit ilang oras lang
ay nabore rin. Minabuti na lang niyang abalahin ang sarili sa mini garden ng inn, kung saan pwedeng kumuha ng mga pananim. Libre raw basta huwag aaksayahin, sabi ng may-ari. Dahil wala naman siyang planong magluto, ay tinulungan na lang niya ang matandang babaeng may-ari ng inn sa pagdidilig ng mga halaman. Abalang-abala na siya nang biglang may pamilyar na boses na tumawag sa pangalan niya. Hindi siya makalingon dahil sigurado siya kung sino yon. Iha, kausapin mo na. Kagabi ka pa niyan hinahanap sa TV. Anang may-ari ng inn. Po? Nagtatakang tanong niya. Nanawagan siya at nawawala raw ang asawa niya. Bakit po ngayon niyo lang sinabi sa akin? Baka kasi umalis ka. Teka po, kayo nagsabi sa kanya nandito ako? Kanina, pinatawagan ko siya sa apo ko at hindi naman ako marunong mag-cellphone. Kausapin mo na ang asawa mo at kawawa naman. Ang pogi-pogi pa man din. Sabi pa ng ginang bago pinapasok sa mini garden si Hector. Iniwan din sila agad nito para makapag-usap daw sila. Bakit ka nandito? Dahil gusto kita makita. Sagot ng lalaki. Ano't nanawagan ka pa raw sa TV? Because I'm desperate to see you. Wala na akong magawang trabaho dahil ikaw lang ang laman ng isip ko. Alam kong nagkamali ako. Pero hindi ko pagsisisihan na maging asawa mo. Dahil isa yun sa pinakatamang desisyon ko sa buhay ko. Sabihin mo sa akin kung ano gusto mo, gagawin ko. Patawarin mo lang ako. Ipangako mong hindi ka na magsisinungaling kahit kailan. No more manipulations. Dahil kapag naulit pa, magpa-file na talaga ako ng annulment. Ang ibig sabihin ba ay pinapatawad mo na ako? Tila nabunutan ng tinik na tanong ni Hector sa kanya. Galit ako sa'yo pero hindi ko may kakailang mahal din kita. Total narito na rin naman tayo. Bubuksan ko ng puso ko para patawarin ka. Pero ito na ang una't huling beses mong gagawin sa akin to. Dahil sa susunod, hindi na kita mapapatawad. Imbis na sumagot, ay sinugod siya ng yakap ng lalaki. Napangiti siya ng mapapaloob sa bisig nito. Huwag mo nang uulitin yun, Hector. Bulong niya rito. It will never happen again, honey. Pangako nito na mas lalo pang humigpit ang yakap sa kanya. God, I miss you. Sa sobrang pagkamiss ko sa iyo, nagawa ko ng manawagan sa publiko. Inexplain ko na rin ang sitwasyon, pati ang katotohanan sa pagbubuntis ni Valerie, para wala nang masabing masama ang mga tao sa iyo. You don't deserve the hate. Ako lang ang may deserve nun. I'm really sorry, honey. Naging makasarili ako at hindi ko inisip ang kapakanan mo. Ang sabi mo nga, hindi masama ang intensyon mo. Naniniwala ako sa iyo. Naging unfair ako. Kahit hindi masama ang intensyon ko, hindi naging magandang epekto sa iyo ng mga aksyon ko. I will make it up to you, honey. Just don't leave me again. Mababaliw na ako sa bahay natin sa kakahintay sa pagbabalik mo. Babalik naman ako eh. Sorry pero hindi na ako makapaghintay. Obvious nga. Natatawang tugon niya. Sobrang mahal kita, Sansa. I don't know when or how, but I never loved someone as much as I love you. Paula? Hindi totoo yun. Mabuti kung ganun, dahil ikaw pa lang ang lalaki minahal ko, at sa tingin ko, huli na rin. Napangiti na lang siya nang biglang sunggaban ng asawa niya ang kanyang labi. Ipinadama nito sa kanya kung gaano ito kasabik sa kanya. At dahil nasa Sagada na sila, roon na nila ginawa ang honeymoon na hindi nila nagawa pagkatapos ng kasal. Sa wakas ay naisuko niya rito ang bataan na akala niya talaga'y naisuko na niya noon pa. Mabuti na lang at hindi pa dahil isang memorable na alaala ang unang beses na inalay niya rito ang sarili. At nais niyang manatili yon sa kanyang isipan hanggang sa pagtanda nila. Makalipas ang 5 taon ay biniyayaan din ng anak sina Sansa at Hector. Sinadya nilang maghintay ng ganun katagal dahil nais pa ni Sansa na tuparin ang pangarap na magkaroon ng sariling negosyo. Nagtayo siya ng isang bed and breakfast sa Tagaytay ilang buwan matapos silang magkaayos ni Hector at naging abala siya roon. Kapag naalala ko ang nangyari noon, nagigilty pa rin ako. Feeling ko natrap ka lang sa marriage na to. Ani Hector na nakayakap sa kanyang likod. Nakahiga sila sa kama. Napapagitnaan siya nito at ng kanilang anak. Huwag ka nang mag-guilty. Willing victim na naman ako ngayon, di ba? Okay lang kahit matrap ako sa kasal na to habang buhay. Nagkatawanan silang mag-asawa. Sa ilang taon nilang relasyon ay marami silang natutunan. Pero ang pinakamahalaga roon ay ang pagiging tapat at pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. The end.
Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig, mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.